Mga kabayan, samahan niyo ako mag-crabbing gamit ang aking paddleboard. So yung paddleboard ko inflatable para handy, kasi walang space sa sasakyan kung yung hardboard. So kabit natin yung fin. So yan siya. Ano to, yung magandang klaseng paddleboard na matibay, hindi basta-basta nabubutas. So ito lang yung setup ko. Bali hinulog ko yung trap kahapon, overnight iniwan ko, ngayon ko kukunin. So yan yung setup natin, simple lang. Secure ko lang tong lalagyan ng huli para hindi mahulog. Hindi tayong gloves tsaka pang measure ng crab pag inangat ko na, kasi bawat crab kailangan may measure pag less than 6.25 inches hindi mo pwedeng kunin. Tsaka pag babae hindi pwedeng kunin din, mga lalaki lang na crab. Adjust natin tong paddle sa right size, tapos itatimbang ko yung sarili ko. Ginagamit ko bali yung pang yung Strava. Ayaw niya pag may gloves ang hirap. Natanggalin ko yung gloves ko. Start, there you go. So start na siya. Ayun. Tapos secure ko lang tong list sa sa may legs ko for safety purposes. Hindi na. So yung layo ng board ko mga malapit lang, quarter of a mile. Hindi ko alam kung ilan sa kilometer yun. Medyo malamig, 55 degrees, siguro mga 16 or 17 degrees centigrade, or maybe less. Yung tubig hindi naman kalamigan, parang ganun din. Medyo
So ito yung trap ng tropa ko. So malapit niya lang hinuhulog. Ang gamit niya namang kayak. Itong paddleboard na to bali, pang fishing to. Kaya malapad. Ano siya, 11 feet by 34 inches ang width. Stable tong board na to kung sanay kang mag paddleboard. Bali may mga paddleboard ako pero nakikitid between 24 to 30. Sa 34 inch na width pwede ka magsayaw sa taas. Kita ko na yung trap ko. Itong klase ng crab na kukunin ko, bali ang tawag Dungeness crab. Dito sa Western US marami nito. Kaya lang regulated lang. May mga buwan lang na pwedeng kumuha. Tulad ngayon, from July to September. After that, tapos na ang season. Tapos ang limit, 5 pieces a day. So ito na yung trap natin. Namiss ko. Balikan natin. Yeah. Ang lalim ng tubig, mga 60 to 70 feet. Kung walang huli, magaan. Yun, isang piraso. So, isang babae. Babae itong maliit. Yung ba ng lalaki. So, ay, naubos na yung pain. Nalimutan ko dalhin yung ano. Dang, paing ko. Balik na lang.
Nalimutan kong dalhin yung pain na ilalagay ko. Laging may nalilimutan. So yan ang isang bali nakaisa lang tayo. Sana to meron to, kung wala okay lang. Pabalik mamayang hapon. Minsan may kumukuha ng mga kuwan na ibang tao. Kaya maaga kong pinuntahan ba ngayon pero wala pa ding huli. Yeah. Mukhang wala din to. Parang meron. Oh. Yan. Ito, dami. Okay. Lechon. Right size. Okay. So nakalima na tayo. Okay na. Bali bukas naman. Balik lang ako para bigyan ko ng pain. Ayan, tapos na.
balik na tayo sa Pangpang. Yung at least naka 5. Yung bawat isang piraso ng crab siguro mga half a kilo. So malaki din. Actually pag kakainin nyo, isa lang, busog ka na eh. Lalo na pag may kanin. Tsaka matakaw sa kanin pag kumakain ka nito. Dahil masarap. Nagsimula nung July nga, sabi ko yung season. So marami na rin kami naipon. Usually ganun ginagawa ng mga tao eh. Ipunin lang nila para throughout the year, para hanggang next season meron silang crab. So ganun ang ginagawa namin. Meron kami extra freezer para lang sa crab. At saka nga pala sa salmon season nag-umpisa na rin eh. Kaya lang wala pa akong time na fishing. Hindi naman kalayuan tong bali nasa loob nga pala ito ng naval base. Kaya may mga nagpapatrol na pulis. Tapos yung mga pulis, deputized din sila ng wildlife agency para mag-check ng mag-random check ng mga nagkakrabing. Kaya kailangan legit ka. Hindi pwedeng sosobra o kulang sa sukat. Sosobra yung huli at saka kulang sa sukat. Kasi malaking fine. Tsaka pwede ka pang maban kung paulit-ulit yung mga mga infractions o yung mga pagkakasala mo sa pagkakarabing. Okay. So yun lang mga kabayan.
So ito yung huli natin ng crab. Okay din. Okay. Maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.